So, yan guys, nakapagbalot na ako ng mga ilang piraso, pero hindi pa ako nagtatanggal ng ibang adhesive. So, sample lang yun. At ito ay bound to Agarwood Farm. So, ito nga pala ipapakita ko sa inyo. Yan yung mga natural extract natin. Ano? So, makikita nyo talaga siya dyan. At, yun nga, dahil 100% natural handmade soap siya. Even yung kanyang scent is natural. So, ano ba yung expectation pagdating sa mga natural? Most of the time, para silang Cetaphil at saka tissue gel. Hindi sila ganun kabula dahil hindi naman tayo naglalagay ng chemical kapag ka gumagawa ng sabon. Kasi syempre, mapapansin ninyo yung mga bareta, chemical based na yan di ba? Yung mga detergent is more on chemical based na yon. Pero sa handmade soap po, hindi po ako naglalagay ng mga chemicals. Kaya yung kanyang texture is para lang po siyang tissue gel at saka Cetaphil. May bula, yes, pero mas more on moisturizer, yung moisturizing yung kanyang effect doon sa balat ng tao. Plus, nilalagyan natin syempre ng kagaya dito is merong whitening agent na glutathione and collagen. So, pagdating sa mga ganong bagay, advantage natin yun kasi kaya nating makipagsabayan doon sa mga malalaking manufacturer. Pero ito kasi, ang order is mostly 100 pieces, 200 pieces. Yung mga nagagawa po natin para sa jail ministry is nasa 200 to 500 pieces naman po yun. Iba pa yung mga ibinibigay natin na hindi ko naman pinupost sa Facebook because wala lang, hindi ko lang talaga siguro ugaling magpo-post. Nagpo-post ako ng ganito, yes, pero yung sabihin mo na yung mga activity ko pa, hindi na. Yung sa jail ministry naman, kaya ako yun pinopost is because meron po tayong ilang mga pasyente na nagbibigay din po talaga ng kanilang mga suporta, kagaya nung nakaraan. Meron akong patient, pinipilit niyang tanggapin ko yung money para sa amin, no? Para kay Ellie yun talaga. Pero, sabi ko kasi kay Lord, hindi ko tatanggapin yung pera ng patient. Ganyan. Pero dahil pinilit ng patient at meron din naman conviction na kailangan sa jail ministry, ayun, pinost ko. Pero yung sabihin nyo na, diba sabi niya, tama na si Lord lang yung nakakaalam. At the same time, it's a part of praise report na at least nagagamit tayo ng Panginoon para makatulong doon sa mga preso. At doon pa syempre doon sa mga ibang mission. So, yun din po kasi yung isa sa palagi kong pinagpipray at goal ng Emmanuel Aesthetics. Na magamit tayo bilang channel of blessing ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon doon sa mga tao. Hindi lang po doon sa trabaho ko or profession ko as medical esthetician and psychological first aid provider, no? Ang pinagpipray ko kasi talaga palagi sa Panginoon is, Lord, gamitin mo kami ni Ellie, gamitin mo kami, Panginoon, para mag-glorify ka. Kasi yung pinaka-worship kasi natin, yan yung, kung ano yung ginagawa mo, sample, sa simpleng pagbabalot ng sabon, sa paggawa ng sabon, is nagiging act of worship natin siya. The way we talk sa mga taong nasa paligid natin, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Maritesan o ini-encourage mo yung kapwa mo? It's your worship. Yung paghinga mo, pag inhale exhale mo, you can make it act of worship, diba? Kung yan ay ginagawa mo para kay Lord. So, talagang isa ito sa mga passion ko, no? Yung gumawa ng sabon. At bago ko gawin ng isang sabon, talagang aral na po. At the same time, ano yung mga benefits na itong mga halaman na to? Ano yung mga properties na ito? Paano magbe-benefits ang ganitong klase ng skin type dito? Yung mga ganung bagay. Hindi lang siya dahil dun sa gusto mo lang gumawa. Actually, naging additional income siya. Pero noon po talaga, is pangarap ko lang siya. Gusto ko lang siya. Kasi nga, syempre, nanay ko labandera. Lumaki ako na merong sabon palagi, araw-araw. Kasi araw-araw kami naglalabada ng nanay ko. At hindi ko yun kinakahiya.
So, yung iba kasi ang nakikita na lang, ay, ito siya, ganyan siya. No. Ako po ay pinalaki ng aking mga magulang sa simpleng pamumuhay. Actually, mahirap na pamumuhay, no? Pero masaya. Masaya, may pananampalataya, at marunong kaming magpasalamat sa kung ano yung binibigay sa amin ng Panginoon. At higit sa lahat, yung disiplina at karakter na binili din po sa amin ng mama ko tsaka ng daddy ko. Pero most of the time talaga, si mama kasi si daddy, palagi naman siyang wala para magtrabaho. So, si mama talaga, mabunga nga siya, pero lahat ng sinasabi niya, puro pangaral at disiplina. Which is, sa panahon ngayon, hindi na natin nakikita doon sa ibang mga magulang. Hinahayaan na lang nila yung mga bata, di ba? So, kung hindi, talagang mahigpit yung discipline ko din kay Ellie. Pero, speaking of Ellie, si Ellie po talagang tumutulong sa akin sa paggawa ng sabon. Ibig sabihin po, mula sa preparation, alam na po ni Ellie kung ano yung kukunin, kung ano yung gagawin, at kaya na ni Ellie gumawa ng sarili niya. Pero, hindi ko lang po inaalaw kasi nga po, meron kasing temperature na hindi allow doon sa bata. Baka po kasi mapasok. No? Kaya talagang, sobrang pasasalamat ko. Kasi marunong na yung anak ko. Lahat ng dermo machine namin kaya niyang i-operate. Kaya niyang ipaliwanag yan. Kaya nga meron niyang kanya-kanya tayong galing at talino. So, siguro same like kay mama, ako ay palagi niya kasama nung naglalabada siya. Kaya pagdating sa paglalaba, alam ko kung malinis yung laba o hindi. Pagdating naman kay Ellie, alam niya kung maganda yung sabon o hindi. Hindi lang dahil sa kulay or sa ano. Magaling siyang tumingin ng texture. Magaling siyang tumingin sa mga bagay na maganda ang kalidad sa hindi. Lalong-lalo na pag pinag-usapan yung skincare. Grabe ang bata na yan. Kaya sabi ko, just in case, magbago isip. Kasi gusto ko siyang maging doktor, pero ang sabi niya, gusto daw niyang maging engineer. So, dahil siyang mag-aaral, siya ang magbibuild ng sarili niyang buhay, suportahan ko. No? Pero just in case, maging engineer at maging doktor nga naman, di ba? Glory to God. Eh, sigurado ako, mahigpit tong batang to. Iba yung level at quality ng kanyang service. Sigurado ako dun. Kasi nakikita niya sa akin eh. Ayan. Pinapagpagang ko lang yung ating mga So, ayan. Tapos na natin yung actually 25 pieces lang dapat yan. Pero dahil 26 na nga yung nagawa, hayaan ko na. Kasi okay lang yun. May bonus sila. Ako naman nga, ganun din yung isa sa aking mga karakter, Hindi ako mabilang na tao. Pero mahigpit ako sa transparency. Kaya, hindi ako madamot, pero mahigpit ako sa transparency. Magkaiba po yun. Kasi ang transparency, almost equivalent din po kasi yun ng mostly sa perang pinag-uusapan natin doon. Lalo na kung pera yan ng mga bata o kaya naman po ng government. Yun. So, yun lang. And then, done. Tatabi natin yan. Sa isa lang natin yan gagawin. Hindi naman natin kailangan i-bilisan. Tapos, ilalagay na din po natin doon sa ating karton para pag pinadala po natin doon sa Agarwood Farm is hindi na po sila mahihirapan tawag dito, hindi na sila mahihirapan maglagay. So, ako na yung gumagawa lahat para din sa So, again, mild scent lang po ito ng jasmine. No? Yan po yung ating sabon. At ang pinaka nakakatuwa rito is smooth siya. Kasi yung iba na-over na yung kanilang nilalagay na scent doon sa mga product like sa mga perfume, ganyan. Yung long lasting na effect na sinasabi, yun po yung mga chemical based na. So, hindi ako nagamit nun kasi once na merong hypersensitivity yung balat nung taong gagamit, imbis na makaganda ng balat, yung mga chemical base,
baka mapagastos pa yung mapagastos pa yung gagamit ng sabon. Kaya most of the time talaga ang gamit ko natural lang. Extract mo yan, di bali magtiyaga ka dyan. Okay lang. Kasi lahat yan may benefits kapag natural. At the same time, yun nga, hindi rin ako talaga after ng ng yung sabihin mo na chemical base. Hindi po talaga. Kasi even ako, mabilis akong yung wala akong hypersensitivity doon sa aking balat, pero mabilis akong ma-irritate. So magkaiba po yan kasi yung hypersensitivity, halos karamihan sa lahat ng hindi natural ingredients or minsan kahit natural ingredients yung gamit mo, pag may hypersensitivity yung patient, yung balat ng patient or nung gagamit, talaga pong delikado, kawawa. So ako, wala akong hypersensitivity pero si Ellie meron. Bukod yun sa meron siyang G6PD. Kaya talagang meron akong mga mint, no? Meron akong mga ginagamit na bawal sa kanya. Meron akong mga ingredients dito na bawal sa kanya pero hindi ko siya pinapalapit every time na gagamitin ko yun. At naka-glove siya, naka-goggle siya. Ganon kami dito sa sa bahay. Hindi siya yung basta, gusto ko lang itong gawin, ganyan. Tsaka hindi siya tumutulong pag bawal sa kanya yung mga ingredients. Which is, more on menthol, camphor, yan, yung mga yung mga prohibited talaga sa mga merong G6PD. Ayan. So, pagdating sa mga ganitong kalakaran, pag-aayos ng sabon, yan po ay talagang super, super, super duper favorite ko. Gustong tumulong ni Ellie, kaya lang, hindi ko na lang siya pinapatulong. Ayun, siya. Siya. Mami, sabi mo, ibigyan natin si Senrin ng sabon at si Ma'am Rosemary kasi po, mabubuti silang teacher. Oo, anak. Ibibigyan natin sila. Nakalista yan sila. At si Sir Henry nga sabi pa nga niya, mami, room ganito ako room ganito pa rin ako. Sabi ko, matik naman yan, syempre. Diba? Kumbaga talagang ang mga teacher din po ni Ellie, tsaka yung mga teacher dun sa school na kilala ko na, kahit nga hindi ko kilala basta na tignan ko yung background nila na okay, mabuti silang mga teacher. Talagang, alam niyo yun, ako yung gumagawa ng kapamaraanan kung paano ko sila i-approach, kung paano ko sila makikilala. Kasi, kailangan kong makakuha ng momentum para makita rin naman. So, syempre, hindi lang naman ako nagbabase doon sa sabi nung ganitong magulang, mabait yung ganito. Hindi ganon. Kasi syempre, baka naman yung magulang nun, kamag-anak nun, o yung nagsabi sa'yo, kamag-anak nun, o kaya close nun, or whatever. So, hindi. Ako talaga, pag nag-background check ako ng teacher, background check talaga yan. Kung ano yung mga dapat kong malaman, inaalam ko talaga. So, mahigpit ako sa ganong aspeto pagdating sa pagkakatiwalaan ko sa anak ko. At naman ako, considerate naman ako. Pag nakita ko naman talaga na yung teacher, talaga naman kung good and great, sacrificial, professional, hindi lang sa trabaho, kundi pati kung paano mag-approach ng parent. Sabi ko sa'yo, kahit ayaw mo akong friend, friend kita. Ganun naman ako. So, ayun lang. So, yes na, bibigyan natin sila, pati yung ibang mga friendship na teacher. Meron akong nakitang teacher doon na na nagsasacrifice din siya para dun sa mga student niya. At na-background check ko din siya at nakakatuwa, natutuwa ako sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. So, isusupport din natin yun sila teacher. Para at least makabawas man lang dun sa kanilang mga pangangailangan sa loob ng classroom. Kasi po, syempre, lalo ngayon, year 2025-2026 na school year, ang laki po ng cut ng budget ng Department of Education. Again, paulit-ulit tayo, ako po ay na-incline sa Department of Education kung saan yung budget po, doon po ako naka-assign. Alam ko kung paano
nawawala or nauubos yung mga pera na galing sa Department of Education kasi isa kami sa mga umuubos nun. Sa ganun eh, no? Isa kami doon sa mga dahilan para magkaroon sila ng report sa nila yung ginastos. So, yung mga teacher, meron silang pangangailangan sa bawat classroom. No, malaking tulong na nga at less gastos yung wala nang masyadong decoration sa classroom. Malaking tulong na yun doon sa ating mga teacher, malaking kabawasan na yun sa kanilang mga gastos. Pero in the end of the day, marami pa rin po talaga na gastos ang ating mga teachers. So at least makabawas man lang po tayo dun sa kanilang mga paunang gastos. Lalong-lalo na po kapag simula ng pasukan, ang mga bata po ay syempre kailangan po nilang maghugas ng kamay, kailangan nilang mag-asikaso ng kanilang mga sarili sa CR, 'di ba? So, 'yun. Kasi kami meron kaming sa school merong yung agreement na ito po yung bayad ng mga bata para sa cleaner. So, hindi ako makuda sa ganon. Kasi talaga din naman na ang maglilinis is yung mga binabayaran. Pero para sa akin, mas gusto kong maranasan ng mga bata, yung kagaya kami noon na nagki-cleaners kami. Pero dahil teacher ang nasusunod sa isang classroom, so syempre kung ano yung nila, sunod lang din naman ako. Pero pagka may mga mali, yun, talagang wag nila akong expect na susunod ako. Sasamain sila sa akin. Kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Pag nakikita ko na ito talaga kailangan to, reasonable to, di sige, support. Pero pagka yung mga wala sa ayos, nako po, mga mumublema sa akin ng mga nilalang. Ganun ako. So, ito na yung ating nagawa na ito ay ang agarwood exfoliator with whitening collagen and glutathione, and yung kanyang scent is mild natural jasmine extraction ayan po siya. So naisip ko, meron pa kasi akong isang batch din also na gagawin is iaano ko siya, iibahin ko din yung kulay para at least merong dalawang pagpipilian. Yung taga Agarwood, no? Yung may-ari ng Agarwood Farm. So, makikita nila yung differences nung gawa at madali nilang ma-distinguish kung ito ba ay ganito, ito ba ay ganyan. So, yun lang guys. I hope na-enjoy nyo yung aking kadaldalan at pagpapackage. And again, excited po ako at ang aming organization sa gagawing Brigada Eskwela. So, merong manggagaling dun sa organization namin. At the same time, may manggagaling po sa Emmanuel Aesthetics, which is yung mga ganito po ay bawat school bibigyan ko po talaga. No? Bawat school ng mga kaibigan ko na good and great teacher. So, ayan na, sinabi ko na good and great teacher kayo. Baka sabihin nyo na naman, hindi ko sinasabi yon. Alam nyo naman yung bunganga ng mahadera. So, yun lang guys. And I hope na-enjoy ninyo. And pwede kayo mag-order, pwede kayo mag-message. Kahit na 1 piraso, 2 piraso, pwede din po kayo mag-order. And yun lang. At naka-promo po yung ating lahat ng aesthetic service mula April 15 to May 15 para sa mga magulang, no, para sa mga nanay. And message lang din po kayo kasi may big discount yun. God bless everyone! Bye-bye! Ami.